Kilala at ipinagmamalaki sa buong probinsya ng Bulacan ang pansit alanganin ng Bukawi. Pero sa totoo lang, hindi ko pa talaga ito natitikman. Ang madalas ko naririnig na kwento, kaya ito naging alanganin, ay dahil daw sa isang hindi sinasadyang pagkakamali habang nagluluto ng pansit. Kung ano ito, ay atin itong tutuklasin. Kaya naman, hindi lang natin ito titikman. Aalamin din natin kung ano ba talaga ang tunay na istorya ng kakaibang pansit na ito na talagang ipinagmamalaki dito sa lalawigan ng Bulacan. Ngayon, dumiretso tayo dito sa Norris Restaurant sa Bukawi, ang bahay ng orihinal na pansit alanganin. Dito natin matitikman ang kilala na lutuin na ito. At dito rin natin maririnig mismo ang buong kwento ng pansit na ito. Ako si Chris Darrell niya. Ito, bali, owner na din ako nito. Ako yung 4th generation dito. Bali, napagmana-mana na. Sa akin na naipasa. Bali, nag-start yung business, family business, 1936. Bali, na siya, 80 years na siya pataas. Ang naka-imbento yung Felicidad Esguerra. Tapos napasa doon sa lola ko, yun yung Noraida Esguerra, siya yung Nori. Tapos napasa sa mami ko, yun yung Analisa. Tapos napasa siya sa akin. Bali, nag-start siya parang lang, kubo. Tapos na yung na-renovate. Bali, ito bahay ng matanda. Ito, kita naman sa taas eh. Tapos yung lutuan niyo? Yung lutuan, talaga siya, simula nung nagawa sa kugon talaga. Bali, gamit namin panluto, siya, ipa. Hindi kami gumagamit ng gasol. Kasi pag yung sa ipa, parang may extra taste siya na smoky. Parang siya, yung nagluluto siya ng pansit na bihon, yung walang sabaw. Tapos parang nasanggi niya lang yung gatas, tapos tumapon doon sa lutuan. Tapos nagkaroon ng sabaw yung yung pansit. Kasi kaya siya tinawag na alanganin. Siya, mix siya ng miki tsaka bihon na noodles. Pagka yung bagong luto siya, may sabaw. Tapos pagka yung lumagpas lang ng konti maya-maya, wala na siyang sabaw kasi naihigop na ng mga noodles. Dito, ipapakita sa atin ni Sir Darrell kung paano niluluto ang ipinagmamalaki nilang pansit alanganin. Simula nung nagbukas kami, pugon na talaga yung gamit namin. Kaya kami binabalik-balikan kasi pag sa pugon kasi niluluto, parang may extra siya na lasang smoke. Bali yung pag nagluluto ako yung gamit kasi namin talagang baboy, siya, ng mantika ng baboy. Tapos, ginigisa ko siya ng sibuyas, tapos may baboy, tapos lalagay ko na yung broth namin. Yung broth namin, parang simula madaling araw, yun yung mga sabaw na pinagpakuluan ng baboy, yung mga buto, tapos lalagyan ko siya ng miki, tsaka ng bihon na noodles. Tapos lalagay ko na po yung mga vegetables niya. Lalagyan ko siya ng konting toyo, tapos lalagyan na siya ng pag kumukulo na po, lalagyan na ng gatas. Kaya namin siya nilalagyan ng gatas para yung pansit namin lalo siya maging creamy, mas siya, yung parang iba yung color niya, texture, mas creamy siya. Tsaka pag sinandok siya, parang yung malapot siya. Tapos antayin lang po siya, parang medyo lumapot, maging creamy. Sa hanguin na po, okay na po yun. Bakbakan na po yun. Pagkatas po nung nahango na po siya, lalagyan naman po siya ng mga toppings. Meron po siyang atay, tapos pritong itlog, tapos chicharon po, tsaka pepper. Tapos meron din po siyang nilalagay po siya sa kalamansi sa gilid. Para pag gusto niyo ng medyo maasim, ganun po. Kasi nakasanayan po na nilalagyan ng kalamansi eh. Tapos po, si-serve na po yun. So, isa to sa mga kakaibang pansit dito sa Bulacan. So, try natin. So, ideally, kinukonsume to agad. Pagkaluto. Try natin. Okay. Sarap nito sa merienda. So, no wonder bakit hanggang ngayon talaga kilala sila kasi talagang magugustuhan to. Sarap nito sa tama-tama yung burger nila. Partner na partner or tinapay. Masarap to may tinapay. Sarap. Bali, siguro nga siya binabalik-balikan yung store namin kasi yung parang yung simula nung
nagsimula siya yung customer namin, yung mga ano na ngayon, senior. Hanggang ngayon, dito pa rin sila bumabalik. Na di-discover na rin ng ibang generation, gano'n. Pinabalikan nila, tinatry nila. Ang pansit alanganin ay hindi lang basta sikat sa Bulacan. Ito ay kinikilala na nagpapatuloy ng pamana ng lutuin ng Bulacan sa pamamagitan ng kanyang tanyag na pansit alanganin. Kinikilala bilang isa sa mga yaman ng lutuin ng Bulacan. Kaya't malaki ang naging ambag nito sa pagpapaunlad at pagtataguyod ng lokal na industriya ng pagkain at sa pagpapasigla ng lokal na ekonomiya. Masaya naman kami kasi pagka sinabing ano yung masarap na pagkain sa Bulacan, parang nasasali na agad kami. Tapos pagka sinearch nyo yung mga delicacy sa Bulacan, lumalabas yung pangalan namin, syempre nakakatuwa ako. Kung may isang bagay akong hinahanap sa bawat lugar na aking pinupuntahan, ito ang mga pagkain na katulad nito. Mga lutuing punong-puno ng kwento. Ilang taon na ang lumipas pero patuloy itong inaalagaan at isinasalin sa bagong henerasyon. Dahil ito ang pagkaing bumuhay at nagtaguyod sa kanilang pamilya. Itinuturo sa atin ng mga pagkain na ito na suportahan ang sariling atin. Kaya't kilalanin at itaguyod natin ang mga lokal na negosyo at kainan na iniaalay na ang buong buhay nila sa pagluluto at pagpapasaya sa pamamagitan ng kanilang mga lutuin. Bali, matatagpuan kami sa 16T Sandico Street, Sulukan, Bukawi, Bulacan. Ang landmark namin, malapit kami sa St. Martin na simbahan. Bali, nagbubukas kami ng 6 hanggang 7 ng gabi. 6 a.m. to 7 p.m. Everyday po open.